1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, eto medyo pagoda ang lola ninyo kasi galing tayo ng school. So, nag-open na yung school kanina and then, ayun, syempre, yung init, yung dami ng tao, medyo nakakaloka. Pero, syempre, masaya naman ako sa kabilang banda dahil balik to work na, di ba? So, yun, work, ganon. And then, ayun, so, let's see. So, ako naman ay happy dahil ito na nga, pasimula na ang Miss Grand All-Star. So, isa to sa mga talagang inaabangan natin at nakaka-excite. Pero, syempre, titignan din natin kung sino nga ba ang kakabog na kandidata dyan. Yan yung abangan natin. And then, congratulations ngayon pa lang sa ating 5 pambato na nagkukumpit dito sa MGI All-Star. So, wish all the best para sa kanilang lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong atid na chika, pero syempre bago ako tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko muna syempre magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan syempre, sa lahat ng makasolid at saka syempre sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. At saka syempre sa mga basher na rin. Diba? Wala naman masyadong basher, pero ayun na rin, i-greet na rin natin sila kasi miski pa paano ay talagang sinuportahan pa rin tayo, di ba? And then, of course, ayun nga, ngayong araw na ito, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, MGI 2022 and MGI All-Star Judges, ay talaga naman, ay ito nga nasa festival na Cannes Festival na ginagawa ngayon sa France, ba? Oho, yon. At talaga naman, syempre, happy ako dahil syempre, Isabella Minin, oho, ay talagang ang ganda-ganda pa rin, no? Talagang siya talaga yung masasabi mong pinaka-bonggang Miss Grand winners. Oho, maliban kay Emma Tiglao, syempre. Siya yung isa sa mga talagang masasabi mo na itong pattern ang na beauty ang pang Miss Grand. Ganon. And then, ayun, so natutuwa ako kasi syempre, talagang alam mo, kahit pa sabihin natin noong 2022 pa siya nanalo, ay kumakabog pa rin ang beauty niya. At ayan nga, ngayon nga ay nasa Cannes Festival red carpet na rumarampa ang Isabella Minin. O, di ba? And then of course, si Isabella ay makikita din natin na magiging hurado dito sa MGI All-Stars ngayong edition na to. Kaya abangan din natin siya sa kanyang pagbabalik dito sa Thailand, di ba? So, yon, in fairness talaga, bongga. Pero ito, bongga din dahil hindi lang naman si Isabella Minin ang rumampa sa red carpet. Kahit ang Miss Universe na si Fatima Bush ay, ayun nga, nakita natin na isa din siya sa mga rumampa at umiksena sa red carpet. Ano masasabi mo dito, Mama Sam? Bakit kasi kailangan may suot pang sash? Di ba? Ayun, naloka ako kasi sa lahat naman ng mga Miss Universe at saka mga beauty queen na rumampa, siya talaga yung may suot na sash. Buti walang corona. Di ba? Gusto niya pagkalandakan sa buong mundo na siya ang Miss Universe. O, di ba? So, natuwa lang ako kasi parang, bakit may suot-suot na sash? Oho. At ayun nga.
proud na proud talaga si Fatima sa kanyang pagiging Miss Universe at hindi nga lang si Isabela ang kumabog na beauty queen dito sa red carpet kasi kahit na si Fatima ay nakipagsabayan din ng ganda sa red carpet dito sa Cannes Festival. And then ang masasabi ko ay congratulations and bongga, di ba? In fairness naman, ang ganda-ganda niya nung araw na yan, di ba? At ayun lang, wala naman akong ibang sasabihin sa kanya kundi congratulations. At least nakarampa ka dyan. O, yun. At, taray, no? So, yun. Yun lang talaga yung masasabi ko. Wala akong masabi sa kanya kasi nagmamaganda ang ate mo. Kaya, congratulate na lang natin ang Miss Universe dahil rumampa siya. Pero in fairness, maganda talaga yung ano niya, no? Yung aura. At congratulations. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, sabing ganon, binibining Pilipinas pa lang daw ang nakapag-uwi ng 4 na corona ng Miss Universe sa ating bansa. At ito nga'y wala ng iba kundi si Madam Stella Araneta. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? To be honest, totoo naman yan. Isa yung matatawag na legacy ng binibining Pilipinas ang talagang 4 na reyna from the Miss Universe ang nadala niya sa Pilipinas. So, si Madam Estela ay isang Colombian beauty queen na the first Miss International, di ba? Ang the first Miss International na naging tawag dito, founder ng Binibining Pilipinas at ayun nga, siya talaga ang nakapag-produce ng 4 na corona from the universe para sa ating bansa. Totoo naman yun, di ba? So, ito nga, syempre, Gloria Diaz. Andiyan din si Margie Moran. Andiyan din, syempre, si Pia Wurtzbach. At, syempre, ito na nga, Catriona Gray. Di ba? So, ngayon, umaasa tayo na sa bagong tawag dito, organization ng Miss Universe Philippines ay sana makapag-uwi din sila ng reyna. So, ito na nga, inaasahan na nga natin yung pambato natin sa darating na Miss Universe na si Bea Milan Windorsky ang magdadala ng corona mula naman sa organization naman ni Mama J, di ba? So, kung si Madam Estela nakapag-produce ng ganyan, I hope na sana si Mama J ay makapag-produce din ng 4 na reyna. Di ba? So, good luck sa kanila. Malalaman natin yan in the future. And then, ito, para sa sumunod natin chika. Miss Grand Philippines. Mukha daw magtatapat si Angelica Lopez at saka si Herlyn Budol. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bongga, di ba? Ang bongga dahil Angelica Lopez, alam natin si Angelica Lopez ay isang palaban at maganda. And then of course, syempre Herlyn Budol. Marami naman nagsasabi na si Herlyn Budol ay dapat daw talagang maging Miss Grand Philippines dahil daw yung followers, tapos yung galing, ayon. And then, ako masasabi ko, tingnan natin yan, di ba? I'm so excited sa pagtatapat ng Angelica at Herlyn Budol kung talaga nga magbabalik si Herlyn Budol bilang kandidata ng Miss Grand Philippines. And then, ito na nga, syempre, aabangan ko din talaga ang magiging eksena ni Angelica Lopez. Ako, to be honest, gusto ko maging Miss Grand Philippines ngayong taon na to, si Angelica Lopez. Kasi syempre, alam mo yun, parang unfinished business kasi siya doon sa Miss International after niyang maligwak doon at naging top 21, di ba? So, sa top 20, hindi na siya pinalusot. But umaasa ako na si Angelica Lopez ay aariba ng bonggang-bongga kung sakaling sasali siya sa Miss Grand Philippines. Ngayon pa lang nararamdaman na natin yung mga paramdam niya. So, parang magiging confirm to. But looking forward ako kung sino nga ba ang hawak ng bagong Miss Grand Philippines. Ang balita nga daw si Jojo Bragais. Pero wala pa namang confirmation mula kay Jojo. Hindi ko pa rin naman siya tinatanong. But let's see. Di ba? So, yon. So, I'm so excited sa magiging new edition ng Miss Grand ngayong taon na to. So, laban. At pero ito ang mas bongga ang laban. Dahil, ito na nga, grabe. Dahil mga reyna, mga reyna mula sa iba't ibang klase ng pageant ay rarampa na. So rarampa nga daw sa Czech Republic. Syempre, andito syempre si ang bongga dito kasi
magsasama-sama sila, si Miss Earth, yung reyna ng Miss Earth. Tapos, si Emma Tiglao, ang reyna ng Miss Grand. Di ba? Tapos may isa pa nakalimutan ko kung sino to. Supranational Queen. Di ba? So, itong tatlong pageant na to, alam natin na very, silang tatlo yung hindi sila okay. Charot. Hindi ko alam pero yun yung naririnig ko. So, ang alam ko, ang Miss Earth and Miss Grand, medyo hindi talaga sila okay. Tapos, ang Miss Supranational at Miss Grand, ganun din. Pero, parang feeling ko medyo okay pa sa Miss Grand. Di ba? So, yun. Pero ngayon, pagsasama-samahin sila ng Czech Republic dahil magkakaroon nga ng dito sa Czech Republic, competition at ang magiging reyna ay from Miss Earth, from Miss Grand, and from tawag dito, supranational. So, ayun yung tatlong corona ang kukunin nila para sa pageant ng Czech Republic. Ang bongga. Dahil ang mga reyna mula sa mga pageant na to ay magsasama-sama sila para sa isang malaking pageant night dito sa Czech Republic. So, good luck. Di ba? I hope ito na rin yung maging bridge sa kanila na parang alam mo, everything will be okay sa mundo ng pageantry. Di ba? So, ako para sa akin, parang peace. So, uso na yan ngayon yung sama-sama yung mga reyna. Kung dito nga sa Pilipinas, hindi nagpapakabog yung mga natin, organization natin sa Puteri Indonesia. Di ba? Pinagsama-sama ni Puteri Indonesia itong sila Cosmo, Charm, di ba? So, sa atin din, ganun din. May mga ganong eksena din, di ba? So, ako para sa akin ngayon, talagang nagkakasalubong na yung mga beauty queen. At yun yung maganda. Ang hindi lang nalang masalubong ngayong taon na to si Universe, di ba? Anyway, so, congratulations and let's see kung ano mangyayari. I'm so excited. Pero eto, hindi ko alam kung magiging excited ka dahil malapit na syempre, ang MGI All-Stars ngayong buwan na to at mag-start na nga ang pageant ng MGI All-Stars this coming week. Actually, arrival na ng mga candidates So, ang kanilang coronation ay magaganap sa May 30. So, yeah. So, I'm so excited dyan. Birthday yan ng mama ko, May 30. And then, of course, ito naman, Miss Supranational, susundan to ng Miss Supranational na magaganap naman this coming July 31. And then, of course, excited tayo dyan dahil Katrina Ligado ang rarampa sa Supranational, di ba? So, yon. So, malapit na rin. And then, susundan na, after ng Supranational, susundan ng Miss World na gagawin naman this coming August. Di ba? August 5 ba? Ang bilis, no? So, yon. So, August sa Miss World, Supranational naman sa so malapit na yung yung tawag dito, malapit na ang Miss World. And then MGI All-Stars. So, yan. Kaya naman, syempre, abangan natin yung mga pambato natin. Dahil itong tatlong pageant na to, talagang masasabi ko, ay grabe, ang lalakas ng mga pambato natin dyan. At parang feeling ko, arriba talaga sila ng bonggang-bongga. So, looking forward ako kung sino nga ba ang makakapag-uwi ng corona mula sa Miss World of the World. Diyos ko, sa Asia yan. And then, of course, dito sa Supranational, Katrina Ligado, and then si Gasini Ganados, kayo manalo kayo ng MGI All-Star. So, yan yung mga aabangan natin ngayon. So, I'm so excited. So, ikaw ba, excited ka ba? Dapat ma-excite ka dyan dahil hindi biro yan. At talagang matindi yan. Di ba? So, let's see kung ano magiging ganap at kung ano ang mga mangyayari pa sa mga pasabog. Di ba? So, yon. Kaya, laban. Pero eto, lalaban kaya. After natin maka-top 10 sa Miss Cosmo noong 2024, sinundan naman ng first runner-up, syempre nung last year ni Chelsea Fernandez. And then ngayong taon na to, syempre Bella Ismael. To be honest,
pwedeng panalo, pwedeng hindi, di ba? So, depende na yan eh. Ako kung galing din naman kasi ang pag-uusapan, magaling naman talaga ang Bella Ismael at alam natin yon. Pero kasi ang tanong kasi dito, magugustuhan ba ni Bawang si Bella Ismael? Kasi di ba, ito lang lately, dumating tawag dito, dumating yung reyna ng Miss Cosmo, kasama ang first runner-up, at saka yung first runner-up nung nakaraan taon. Pero wala si Bawang, di ba? So, baka busy, ganon. And then, kung iisipin mo, lapit lang naman ng Pilipinas, pwede naman talaga siya pumunta para masaksihan eh. Siguro ayaw lang niya, siguro yung event, ganon. Gusto niya siguro magkaroon ng pageant. Pero sa Myanmar, pumunta siya. Sa totoo lang, mas mahirap ang biyahe papuntang Myanmar more than sa Philippines. Pero hindi niya pinuntahan ang Philippines. Di ba? So, diyan pa lang medyo parang, mapapa-question ka. Kasi parang, bakit yung kay Myanmar, pumunta siya sa kayong reyna? Bakit dito ang pinapunta niya si Miss Cosmo at saka yung first runner-up nung nakaraang taon, di ba? Saka yung first runner-up nung Kaya parang minsan mapapaisip ka. Ngayon, ang na lang dyan, depende na lang talaga yan kay Bawang. No? Kung magugustuhan niya si Bella Ismael, I hope na ayun talaga, magustuhan niya si Bella Ismael para, alam mo yon, manalo naman tayo. Pero syempre, aabangan din natin ang paghahanda ni Bella Ismael para sa competition na to. Ako gusto ko talaga kung iisipin mo kasi parang yung tita niya, Miss Universe, ano ba naman ang siya ay maging Miss Cosmo. So, make the history para sa family nila, di ba? So, yun. So, looking forward ako and then, let's see kung ano yung papakita talaga ni Bella Ismael sa kompetisyon ng Miss Cosmo. Malay mo, siya ang manalong Miss Cosmo. Di ba? So, yan. Basta laban yan, magtiwala na lang tayo. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, pinag-uusapan din, syempre, ang kagandahan ng laban natin dito sa Miss Eco International. So, nag-start na nga ang Miss Eco International. And then, sabing ganon, anong tingin daw ba natin? May uuwi daw ba ni Gabi or si Sultan Kudarat ang makakapag-uwi ng corona ng Miss Eco International? To be honest, malakas si Sultan Kudarat, malakas din tong si Gabi. But depende kasi sa organization din. Kasi alam naman natin ng Miss Eco, hindi talaga sila nag-winner. Yung alam mo yun, hindi sila bibigay ng back-to-back. Kaya kung makukuha ni Gabi yan, sobrang swerte talaga natin para sa back-to-back win. But, nandoon ako sa part na alam kong may laban si Gabi. Siguro, pwedeng mag-sandwich win, alam mo yon, pwede tayong mag-first runner-up ngayong taon na to, tapos sa susunod, panalo. Or pwede din naman, manalo tayo ngayong taon na to at makuha ni Gabi ang back-to-back. And then, sa susunod na taon, ay pwede din naman mag-back-to-back again, no, di ba? So, ganoon talaga ako kakumpiyansa. Pero hindi, ang nakikita ko dyan, si Gabi, kung hindi yan first runner-up title. So, ayun lang talaga yung kalalagyan niya. Parang feeling ko, first runner-up or title. Ganon. Kaya, let's see na lang, support na lang natin si Gabi at tiwala na lang tayo sa Diyos kung anong ibibigay na kapalaran kay Gabi dito sa magiging laban niya sa Miss Eco. Kasi mahirap talaga yung back-to-back. And I think ayoko naman i-pressure din si Gabi. Kung mananalo tayo, good for us. Pero kung hindi naman tayo mananalo, wala naman tayong magagawa. Di ba? So, basta pray ng pinakamaganda para kay Gabi. So, laban lang. Kaya natin to. And then, syempre, para sa sumunod na chika, eto nga, sabing ganon, eto na kaya ang sign, eto na daw ba ang sign na mananalo tayo ng Miss Universe ngayong taon na to? Kasi, after daw nung padala natin, ay nung 2024 ay manalo, at naging Miss Universe Asia. Tapos, sumunod na ipinadala naman natin noong nakaraang taon, another manalo na naman, and then naging third runner-up. Kaya naman ngayon taon na to, hindi na manalo. In English na daw, win. Windorsky. So, si Windorsky na kaya ang makakapag-uwi ng corona ng Miss Universe
To be honest, tingin ko, yes. Ayun talaga yung tingin ko at ganun ako kakumpiyansa kay Windorski. Kasi kanina nga lang, nagtitingin ako dito sa Facebook. So, naghahanap kasi ako ng mga topic. Aba, ang Windorski, Diyos ko, meron talaga siyang advocacy, no? At ayun nga, parang nagkaroon ng party-party or celebration sa kanyang advocacy na sabi ko, in fairness talaga kay Windorski, no? Siya lang yung nakita kong kandidata na lumaban ng Miss Universe Philippines na, alam mo yon, meron na talaga siyang legit na advocacy na ginagawa. At nakakatuwa, sa totoo lang, sobrang natutuwa ako sa ipinakita ni Windorski dito at hindi talaga tayo nagkamali sa pagpili sa kanya kasi sa totoo lang napakaano ng puso nito, marunong magtrabaho, tapos may ginagawa talaga bilang reyna. Dito nagkaroon ng magandang value yung Miss Universe Philippines kasi 'di ba sinasabi ko nga sa inyo, after mo manalo ng Miss Universe, ano ba ang ginagawa ng reyna? Di ba? Dapat talaga gumagawa sila ng mga advocacy, ginagamit nila yung platform nila. Ganito yung nakita ko kay Windorski ngayon, na parang alam mo yung ginagamit niya yung platform niya para tumulong. So, in fairness talaga, quality talaga ng Miss Universe. Sa totoo lang, Miss Universe Philippines, quality at may value talaga siya ng bonggang-bongga bilang reyna, di ba? Kaya nga, di ba, naloka ako sa inyo noon na bakit ayaw nyo sa kanya. Samantalang eto ang legit na, alam mo yon, beauty queen talaga. And then, tingin ko, yes, sa Miss Universe, hindi rin ako magugulat kung siya ang mag-uuwi ng corona. Dahil tingin ko, sa lahat ng mga girls doon, siya talaga yung parang feeling ko na ang bongga ng ginagawa. Kaya, tama ang ipinapakita ni Windorski dito ngayon sa social media na nagtatrabaho siya. And then, let's see. But for now, masasabi ko, yes, kaya natin manalo ng Miss Universe. At ikaw ang tatanungin ko tungkol dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa love and support at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.